Gaya na lang dito sa Marikina, kung saan libo-libong libreng tiket na ang napamahagi. Importante raw ito sa Marikina para kahit paano'y mahiligan ng mga kabataan ang sports. Basta atin Pacquiao, suporta ako. Inabangan ko na to sa linggo kasi panoorin ko si Pacquiao. Sa Bonifacio Global City naman, maglalagay ng malalaking TV monitor sa mismong tent, pati na rin sa labas ng Merkado Sentral para libre ring mapanood ng mga vendor ang laban. It's free, pero weekend market kami. Makakapili ka from over 140 plus vendors kung anong gusto mong kainin habang nandyan ka. Dahil para sa ating mga Pilipino, pag-asa at pagkakaisa ang hatid ng tagumpay ng ating pambansang kamao. Para sa unang balita, Jay Taruk reporting. Nestle Philippines pinag-aaralan na kung paano nakontamina ng salmonella ang dalawang batch ng kanilang produktong Maggi Rich Mommy Noodles Beef Flavor. Kahapon, sinimulan na po nila ang pagbawi ng 80,000 pakete sa merkado at narito ang report ni Cara David. Hindi lingid sa atin na sa hapag ng mga mahihirap, kundi man kanin at asin o sardinas, ay instant noodles ang pangkalma sa kumakalam na sikmura. Kaya naman marami ang nangamba ng isang brand ng instant noodles ay nagpositibo sa salmonella bacteria. Ang salmonella ay galing sa dumi ng tao o hayop. Kung kumapit sa pagkain na hindi naluto ng maayos, maaari itong magdulot ng pananakit ng tiyan, diarrhea dahil sa food poisoning at maaari pang makamatay. Sa grocery ito sa Quezon City, nasaksihan ko ang paglilimas ng stock ng Maggi Rich Mommy Noodles alinsunod sa utos ng manufacturer nitong Nestle Philippines. Mahigit 700 karton o 80,000 packs ng Maggi Rich Mommy Noodles Beef Flavor ang kontaminado ng salmonella. Hindi lahat ng Maggi Rich Mommy Noodles ay kontaminado ng salmonella base dito sa statement ng Nestle. Ang sabi nila, tanging yung mga batch lamang na 11020598A2 at 11030598A1 ang kontaminado ng salmonella. So, importante po na kapag bibili po kayo ng noodles mula po sa Maggi, ay tingnan po ninyo yung batch number nito. Katulad po nito ang nakasulat 10-020-1020 po ito, 1021. Hindi po ito kontaminado ng salmonella. Pero minabuti na rin daw ng Nestle na ipareko lahat ng kasabay na ginawa ng mga kontaminadong batch. Ibinatigil na rin nila pansamantala ang paggawa ng naturang produkto. Out of the 912, na-segregate na namin, na-identify namin about 600 plus cases, 650 cases. So we're trying to locate the 260 or so balance. Yung 260 most likely nasa maliliit na stores yan. As of today, nag-umpisa na, nagpapulat na from all the shelves ng supermarkets nationwide. Hindi pa tiyak ng Nestle kung paanong nakontamina ang kanilang produkto, pero di raw ang mismong noodles kundi ang flavoring nito ang nagpositibo sa salmonella bacteria. Gayunman, gingit ng Nestle, hindi raw dapat mabahala ang publiko dahil madali naman daw mamatay ang salmonella sa matinding init. Gaya na lang ng pagpapakulo ng mabuti sa noodles at flavoring. The microorganism is destroyed by heat, no? Ibig sabihin, kung tama yung pagluto ninyo, kahit anong salmonella, mamamatay siya. We will be doing our own analysis as well. And that we have to monitor the several lots and also require the company to report to us how much of the the supply has been recalled nationwide. Kung kayo naman ay nakabili na ng Maggi Noodles na may code na kasama sa mga pinare-recall, tumawag sa mga hotline ng Nestle para sa refund. Para sa unang balita, Cara David reporting. Samantala, singil sa kuryente ng Meralco bababa ngayong Mayo. Pero dahil sa malaking demand para sa kuryente ngayong summer, posible raw na tumaas din ang generation charge sa susunod na buwan. Narito ang report ni Bernadette Reyes.
Kung umiinit na rin ang ulo nyo sa sobrang init ng panahon, hetong pampalamig ulo. Bababa ng 3 sentimo ang singil sa kada kilowatt-hour na kinukonsumo ng mga Meralco customer ngayong Mayo. Bumaba daw kasi ang generation charge. Bahagyang bawas lang naman sa bill pero katipiran pa rin. 6 na piso ang mababawas sa Meralco bill ng mga kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour kada buwan at halos 10 piso sa mga may 300 kilowatt-hour consumption. Pero dahil alam naman natin sa tindi ng init, higit din sa normal ang konsumo ng mga cooling device gaya ng electric fan at aircon. Tulad sa bahay ni Aling Presil, kung saan 5 ang ginagamit na electric fan na sinasabayan pa ng paggamit ng iba pang appliance gaya ng TV ng mga nakabakasyong anak. Hindi ba pwedeng huwag na muna gamitin yung ibang electric? Hindi naman pwede, sobrang init eh. Oo. Pay na lang. Hindi rin, iiyak yung mga bata. Historically, talagang in terms of the consumption pattern, tumataas talaga yung usage pagdating ng summer months. At etong posibleng sunod nating problemahin, ang malaking demand na ito ng kuryente sa ngayon. Posible raw makaapekto sa generation charge sa darating na Hunyo. Kung mas malaki ang pangangailangan sa kuryente, may posibilidad na magtataas ang presyo niya dahil nga lahat na nung mga kailangan mong kapasidad, kailangan mo lang gamitin. Kasama na dito yung kapasidad na may kamahalan kung gagamitin. At eto pa, nanganganib ba na mawala ng diskwento ang halos 2 milyong lifeline customer ng Meralco o yung mga kumukonsumo ng 100 kWh pababa kada buwan? Itinatakda ito ng batas pero mawawala na raw ito ng bisa bago matapos ang Hunyo kung hindi i-extend ng mga mambabatas. Kung hindi umabot ay mapipilitan naman kami sundin yung polisiya sa batas na kailangang mawala na yung mga cross-subsidies. Para sa unang balita, Bernadette Reyes reporting. Ilang labor group sinabing insulto raw ang 13 pesos at 35 sentimos sa aumentong iniaalok ng Employers Confederation of the Philippines o ECO. Pero sagot ng mga negosyante, nagtakda sila ng ceiling para maiwasan ang pagsasara ng mga pabrika at pagtatanggal ng mga empleyado. Darito ang report ni John Consulta. Mismong si Pangulong Noynoy Aquino ang humarap sa mga miyembro ng Employers Confederation of the Philippines na ilang araw na nangangatwiran sa wage board ng Metro Manila na di nila kaya magbigay ng dagdag sahod. Pero giit sa kanila ng Pangulo, panahon ng dagdagan ang sweldo ng minimum wage earners. We have no intention of asking Congress to legislate an across-the-board increase in wages. The Bangko Sentral ng Pilipinas does believe that certain wage adjustments through the regional wage boards can be absorbed by the economy. Please don't look at this as a threat. Ang petisyon para sa 75 peso daily wage increase na inihain ng PUCP ang dinidinig ngayon ng wage board ng Metro Manila. Gayunman, batay sa pag-aaral ng Bangko Sentral ng Pilipinas, hanggang 25 pesos lang daw dapat ang aumento sa sahod nang di raw maapektuhan ang presyuhan ng mga produkto at serbisyo. Pero kung ang mga negosyante mismo ang tatanungin, eksaktong 13 pesos at 35 sentimos lang daw ang kaya nilang ibigay. What you have to understand is that our job is to balance these sometimes competing concerns. What we have offered to labor is not necessarily harmful to your interests. Anything beyond that will be inflationary. There will be some retrenchment, there will be some shutdown of factories, and these are not threats, these are possibilities that have already taken place. Ang Trade Union Congress of the Philippines, dismayado sa gusto ng ECO. Insulto raw ito sa mga pamilyang matagal nang hirap sa mataas na presyo ng mga bilihin. Ganyan din ang sentimiento ng mga grupong Anak Pawis at Kilusang Mayo 1 na ang hiling na 125 peso across the board legislated wage hike ay iniisnab mismo ng palasyo. Ay hindi lang patingi-tingi kundi mumu, crumbs. At napakalayo po sa hinihiling ng ating mga manggagawa. Unang-una, hindi pa ito kakasya sa pambili ng isang sardinas ng mga manggagawa. Ilan niya lamang ay nagtaas na ng 30 pesos yung singil sa LPG. Kaya wala pong kaipe-epekto ito sa gastusin ng mga manggagawa. Dito ng Abril, pumalo na sa 4.5% ang inflation rate, ang pinakamataas na antas ng paggalaw ng presyo ng mga bilihin sa nakalipas na taon. Para sa unang balita, John Consulta reporting. Inuman sa Parola Compound sa Tondo, Maynila na uwi sa alitan, isa ang patay, isa sugatan. At Arnold Schwarzenegger may bagong pelikula.
Huwag pa huli, tutok lang sa unang balita. Ang mas maganang pagsalubong sa inyong umaga ay hatid ng unang hirit at Sting Power Line. Scrambled itlog, i-Magic Log.